Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. So, hi there mga kapatid! For today's video, pag-uusapan natin yung pagbenta ng government ng bangag admin ng gold. Ito, naging trending kasi ito sa Facebook ngayon. As you can see, makikita nyo sa mga sa newsfeed ninyo, yung news regarding sa pagbenta nila ng gold, which is may mga katanungan. Yung first dito na yung kagaya nito, yung kay Sir Jason sa sinabi niya dito na yung paglilimas ng ginto, the cover up stories, yung tama siya dito yung regarding dyan sa KOJC raid, Pogo ni Alice, go na until now, hindi na natapos pag-usapan, nagsasayang lang sila ng kaban ng bayan. Yan, regarding sa yung kay Tori, yung pagninina niya, yan, at saka yung mga bags ng mga buhaya, at saka yung mga collections nila ng watches ni Abante Kimbo, at saka yung iba pa. So, naging trending yan. Sila Jason, sila yung mga sikat na personalities ngayon. So, meron din yung kay Sas, tinanong din niya dito kung kailan ba pag-uusapan, bakit nagbenta ng gold reserves ang gobyerno. Tapos, meron din dito kay Sir E.B. Hugalbot. Nandito yung website kung saan mababasa natin yung detailed na report sa pagbenta ng Pilipinas ng gold. And yung isa dito yung graph ni Miss Cathy na pinost niya sa Facebook account niya. So as you can see sa taas yan kay Miss Cathy Binag yan. And then so dyan makikita niyo sa Facebook, alam naman natin na trending ito ngayon. Ito yung pinag-uusapan, yung pagbebenta ng gold ng administrasyon ni Bangag. So, i-play na natin yung naging interview ni Dr. Batu para mas maintindihan natin kung bakit ba tayo may gold reserves. Dahil ako, personally, tanong ko din yan. And kung paano ba yan nakukuha or paano ba tayo nagkaroon ng gold reserves. Yung mga tipong ganon, yung mga topic na pag-uusapan doon, yung questions na isa sa mga questions ni Admar. And then, kung ano na ba yung status ng gold natin, like yung rate yata ganun i-explain ni Dr. Bato. It's a little bit long pero very informative kasi siya. Marami tayong matututunan mga kapatid. So kailangan sana hopefully tapusin niyo yung video. Pwede din niyo naman puntahan yung channel nila sa YouTube, yung makialam sa DSAR na nila na YouTube channel din ng SMNI. So, bali, kinuha ko din lang just to report and then I add up those posts dahil nga naging trending ngayon yan at kailangan din natin ng kasagutan. Well, we'll see kung sasagot ang gobyerno. Madami na tayong tanong sa kanila na nililihis nila lagi. Like, for example, yung mga ganyang mga issues, hindi ko alam kung paano na naman nila ito iiwasan. Yung mga ganun ba? Dahil ngayong pulburon video nga, di ba? Hanggang ngayon, wala naman silang sagot na may demanda pa sila kay Atty. Harry Roque para lang malihis at pero alam mo, it's a good opportunity na makabalik ulit yung topic na yan na dahil dyan sa disbarment case na sinampa kay Atty. Harry Roque. So that's it. Let's watch the video. So eto na guys, replay ko yung naging interview ni Admar kay Dr. Batu. Oo, magandang hapon sa inyo dyan, Admar. Naririnig mo ba ako? Uy, naririnig kita pero di ka gumagalaw. Picture lang yan nandito. Oo. Ano muna ako, Nakakatawa Admar, talaga tong si in-spirit Admar. muna ako dyan sa'yo, no? Oo. Pero bago ka muna magbigay dito ng information, ipakita ko lang yung iba pang mga slides, no? Para at least makita ng ating mga kababayan. Unahin muna natin yung may pinakamataas na reserve muna, yung America. Okay, America yung ipapakita natin, yung may pinakamataas na reserve, ayan. Batay po dito sa bestbrokers.com. Okay, una kasi nalitahali ito sa Esquire, 'di ba, magazine, no? Sa buong mundo, no?
Ang Estados Unidos po, yung may pinakamalaking gold reserve, nasa ano ito, 8.1k tons na ginto. Sinundan ito ng Germany, Italy, France, Russia, China. So yung Italy, France at Russia, yung pangatlo pababa, halos magkakapantay sila ng gold reserve. Tapos Switzerland, Japan, India, Netherlands. Okay? Pinakamalaki. Ang laki talaga ng sa Estados Unidos. Ang Pilipinas po, hindi pala, pangalawa natin, yung may pinakamalaki naman na binili na ginto sa first, ngayong 2023, fourth quarter to second quarter ng 2024. Ang Turkey po, mga kababayan, may pinakamalaki silang binili na ginto kasi pwede silang bumili ng ginto. India, China, Poland at iba pa mga lugar. Pero ang Pilipinas hindi rin po nagpatalo. Top 1 din po tayo. Pero ang problema lang, top 1 tayo sa may pinakamalaki pinakamaraming ginto na ibinenta kumpara sa ibang mga bansa. Tingnan nyo, lumagpas na, zoom out natin ng konti kasi masyado namang zoom in yung ating lumagpas na po tayo. Oo. Tayo pong may pinakamalaki, more or less, or nasa almost 25 tons ang ibinenta po natin, mga kababayan. No, sinundan ito ng Thailand, Uzbekistan at iba pa. Yan po. Ano ang dahilan? Ito itatanong natin kay Dr. Michael Bato. Doc, una muna, para saan ang gold reserve ng isang bansa? So maganda yan tanong mo, Admar, at nakita ko nga itong ulat ng Esquire na nagba-viral ngayon, So para ma-appreciate natin yung tanong mo, Admar, we have to go back a little bit sa kasaysayan. Kung bakit ba merong mga ginto ang mga bansa. Sa lahat naman ng bansa, meron silang mga reserba, merong marami, kagaya ng Estados Unidos, at merong kakaunti. In fact, ang Canada, halos wala ngang gold reserve ang Canada So, titingnan natin bakit ba may mga ginto ang mga bansa. Noong unang panahon kasi, Admar, ang pera nun kasi ang ginto So, halimbawa, kung ikaw bibili, kung ikaw makikipagkalakalan, ginto ang ginagamit, Hanggang sa dumating yung panahon na ang mga bansa ay nag-adapt na ng paper currency, yung mga coins and bills, pero yan backed up yan ng gold, saka mga silver. So halimbawa, kung gaano karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, ganun ang measure kung gaano ka-valuable yung kanilang ekonomiya. But there came a point, Admar, especially after nung unang digmaang pandaigdig, na kung saan yung mga bansa, nalugmok sila sa maraming utang. Kabilang diyan ay ang United Kingdom, ng maraming bansa sa Europa. So anong nangyari sa kanila is yung ekonomiya nila is based sa ginto yung tinatawag na gold standard So yung laki ng kanilang ekonomiya nalilimitahan na lang kung gaano karaming ginto ang meron sila. Nangyayari is ang dami nilang pagkakautang and then constrained yung kanilang capacity ng gold na meron sila. They need to come up with a way na ma-expand yung kanilang economic power. So ang ginawa nila dyan is inabandon nila yung gold standard in favor of maintaining the US dollar as a reserve currency. So hindi na ginto. But nonetheless, countries are still allowed to maintain gold as part of yung tinatawag nating gross international reserves. Yan. So kung titingnan ninyo sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, makikita po natin na ang gold po ay nasa around 10% po yan ng kabuuang gross international reserves na meron po ang ating bansa. Ang mayorya po ng gross international reserves ay consist po yan ng foreign investments. In fact, yung foreign investments, it consists around 86% ng kabuuan ng gross international reserves na mayroon po ang ating bansa. So, ano bang silbi niyang gold na yan? Bakit pa tayo nag-maintain yan? Kasi pwede nating gamitin yan bilang isang paraan para ma-manage yung exchange rate ng ating bansa. So pumunta tayo ngayon, Admar, sa diskusyon ng exchange rate kasi magkakonekta yan At sa palagay ko, merong explanasyon yung exchange rate kung bakit nagkaroon ng katakot-takot na pagbenta
ng gold nito mga nagdaang buwan. No? Hayaan mo ko, Mr. Chair, to explain with your indulgence, Mr. Chair, Ipa-contempt ka the pag, aspect of pag di ko na-appreciate, ipako-contempt kita. content creator Ay, ka ay, rin pala, ay. Admar, ano? Okay. So, paliliwanag natin yan sa ating mga nakikinig at nanonood, ano? Mm-mm. Pagpamanhin niyo po, wala po akong video ngayon, ano? So, ano lang tayo, audio. Okay. So, ganito po kasi yan, mga kababayan, ano? Ang presyo po ng isang US dollar sa Pilipinas, o kahit saan ka mang bahagi ng mundo, ano, exchange rate, sa mga oras po na ito, ang isang US dollar ay 56 pesos and 25 centavos ang halaga. Okay, so yan yung presyo ng US dollar sa base sa peso, no, yung peso dollar exchange rate. So ano ba nagdedetermina niyan? So again, dahil yan ay presyo, ang nagdedetermina niyan ay demand and supply. So yung demand, yan yung dami ng may gustong bumili ng US dollar, at yung supply, yan yung available na US dollar sa Pilipinas. No? So kung ano man yung supply niyan at demand, yun ang magdedetermine ng presyo. So sa ngayon, yung supply na yan, yung supply ng US dollars, ang nagdedetermina po niyan, mga kababayan, is yung ating international reserves. Kung gaano karaming US dollar meron tayo. So ibig sabihin, kapag umiimpis ang supply ng US dollar, nagmamahal ang US dollar, so ano mangyayari is humihina ang piso, no, nagdi-depreciate. At kapag marami ang supply mo ng US dollar, ang mangyayari niyan is marami ang supply mo, is ang mangyayari lumalakas ang piso. So nagkakaroon ng tinatawag na appreciation. Okay, so saan ngayon papasok yung ginto? Kung makikita natin, mga kababayan, ito mga nagdaang panahonan mo, talagang bumulusok pababa ang palitan ng piso at dolyar. No? Bigyan ko kayo ng konteksto. Nung mga nagdaang panahon, bumaba pa nga ng 41 yun eh. At nung panahon ng pandemic, before the pandemic, actually, it was around 41 pesos. No? Ngayon ay nasa, nasa 56 pesos and 25 centavos na tayo. So, ibig sabihin is merong chance, ano? Kung hindi magi-intervene ng Bangko Sentral sa exchange rate, aabot ang palitan na ito ng baka 60 pesos kada isang dolyar. At kapag ito'y sumadsad po talaga at maging mahigit 60 pesos, hindi ito magiging maganda para sa kalakalan. Magmamahal po yung mga inaangkat natin. Kasi syempre, pag nag-aangkat ka, ginagamit mo US dollar, diba? Kaya pala, so, kung nagmamahal yung US dollar, napansin ko, di ba last time nating usapan, umabot tayo na hanggang 59, ang pangamba umabot ng 60. At kabilang sa ating napag-usapan na mayroong option ang Bangko Sentral na pamamaraan para hindi umabot doon sa mataas na exchange rate, yung 60 pesos. At nagtaka na ako nung last time, umabot pa nga ng 55 yung halaga ng US dollar. Ito yung possible na ginawa ng ating pamahalaan, kaya bumaba. Doon na ako papunta, Admar eh. Alam mo, Admar, para kang yung estudyante ko na nag-aral kagabi. No? Kaya nung nag-recitation, alam na Ready siya. Very good, Nagbasa. Admar, yan. 100 points ka sa akin today. Very good. So, ganito yan. Explain natin. So, tama ka, Admar, isa yan sa pamamaraan, yung gold, yung pag-manage nila ng gold reserve natin para mag-intervene sa market. Pero explain ko yung mekanismo, kasi may mekanismo yan, Admar eh. Oo nga. So, halimbawa, gusto ng Bangko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng piso. So, ibig sabihin, ayaw nilang paabutin niya ng 60. So, anong kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Pagka nagpapasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply, mangyayari niyan is hihina ang dollar, lalakas ang piso. So bababa, makikita mo bumababa yung value, 59, magiging 57, 56, 50. Bumababa, no? Opo. Paano kayo nagagamit yung gold? Explain ko. Ang ginagawa ng Bangko Sentral dyan is kapag nagbenta sila ng gold, siyempre pag binenta mo yung gold, ang kapalit ng US dollar. So pag binenta nila yung gold, ang papasok ngayon ng US dollar, magkakaroon ng increase ng supply ng US dollar. At ang mangyayari is, pag maraming supply, alam naman natin, bababa ang presyo. Kaya mangyayari is, hihina ang dollar, lalakas ang piso. Ganun ang mangyayari yan, no? Pero ang punto dito, Admar, based on sinabi ko nga kanina, kung titignan mo yung datos ng Gross International Reserves, ang gold po ay 10% lamang ng kabuuang reserve.
So kumbaga, yung gold, pwede mong gamitin yan, Admar, parang bala yan eh. Parang ammunition yan, Admar eh. At ang bala, nauubos yan. Walang forever na bala, nauubos. So ang nakakabahala dito is bakit ganun karami yung pagbebenta nila ng ginto. At kung titingnan mo yung takbo ng exchange rate natin, makikita mo na nitong mga nagdaang correlated siya eh. Dun sa time na kung saan na nirelease ng Esquire yung report na yan, na kung titingnan mo yung mga buwan, correlated siya kung saan makikita mo yung takbo ng US dollar sa peso parang lumalaban, tumataas bumababa, parang parang may puwersang humihila pababa. At yun sa palagay ko, yun yung intervention na ng Bangko Sentral at ginagamit nila yung gold na yan para makakuha ng maraming dollars. Ngayon, kung titingnan mo ang presyo ng ginto, Admar, sa ngayon, ang presyo ng ginto ay lumalaro siya sa $2,600 per ounce. No? So, kung titingnan mo yung presyo ng ginto sa ngayon, $2,600 na. Nung 6 months ago, ang presyo niyan, Admar, nasa $2,000. So, ibig sabihin, makikita mo, maganda yung takbo ng presyo ng ginto, umaakyat eh. So, ibig sabihin, kung ikaw ay magbebenta ka ng ginto sa base sa mga presyohan ngayon, mas marami kang makukuhang dollars. Kasi nga, nagmamahal ang ginto. So, sa palagay ko, kaya rin yung ginagawa ng Bangko Sentral sa ngayon, they are taking advantage of yung gumagandang presyo ng ginto. Diba? Siyempre, pag mataas ang presyo, mas marami kang makukuhang dollar. And merong expectation kaming mga economists na dahil nga nagbababa na ng interest rate sa Estados Unidos, nagbababa na ng interest rate sa Japan at sa mga ibang bansa, sa Canada, etc., makikita natin na yung ginto, hindi na siya nagiging mas high-yielding investment. No? Kasi nga, bumababa na yung interest rate. Kasi normally, Admar, ang ginto parang safe haven yan sa mga investment. Kapag matumal ang takbo ng ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas safe na investment ang ginto kasi tumataas ng value. Pero sa ngayon na nagbababa na ng interest rate ang mga malalaking bansa kasi nga gusto nilang mapalago yung ekonomiya nila, medyo yung gold as a plausible investment, medyo hindi na ganun kaganda. Kaya meron kaming expectation na sa mga darating na buwan, yung presyo ng ginto, kung hindi yan mag-i-stabilize, posibleng bumaba. So kaya sa palagay ko, ginagawa yan ng Bangko Sentral natin sa ngayon, part yan ng kanilang intervention sa exchange market. Kasi nga, inaasahan nila siguro na ang presyo ng ginto ay bababa, kaya magbenta na tayo ngayon para mas marami tayong mas marami tayong makukuhang dollars. And nakikita rin nila na kinakailangan, no, na mag-intervene sa merkado kasi nga yung presyo, Admar, ng dollar na nakikita natin ngayon na 56 pesos per $1, parang hindi yan ang totoong presyo talaga Admar, dapat mas mataas yan kasi nga nag-i-intervene ng Bangko Sentral sa pamamagitan nga ng isa-isang mga mekanismo is itong pagbebenta ng ginto. Tanong, Doc, ito, yung timing, okay, kumbaga, kung ikaw ang tatanungin, much needed na ba tayo na maglabas ng ginto, magbenta ng ginto? Kasi, doon nga sa una kong pinakita, pwede natin may pakita yung pinakaunang slides, no? Based dito sa trading economics, na mapapansin natin na unang bumaba, yung pinakaunang slide, okay? Yung 2020, yan. Kung makikita nyo mo, Doc, maiintindihan ng taong bayan yung krisis na kinaharap po ng Pilipinas. Okay? Yun lang, ulit lang. Yung isa, yan. Okay? Makikita mo na dahil sa during pandemic kasi itong pagbaba talaga, which is maiintindihan mo na kailangan mong maglabas ng magbenta ng gold talaga kaya bumagba siya, maintindihan ng taong bayan ang dahilan. Pero bakit ngayon na tumataas na naman tapos biglang lagapak, no? So tingin mo timely ba 'yon or dahil din mali din yung economic policy natin na nagresulta sa hindi magandang ekonomiya na wala silang ibang resort kundi talagang magbenta ng ginto? So I think, Admar, no, to answer your question, we need to understand na bakit ba nagbebenta ng ginto? Kasi nga, gusto ng central bank mag-intervene sa exchange rate market. Bakit kailangan mag-intervene? Kasi nga, ayaw nila na maging masyadong mahina ang piso
kasi it will lead to inflation. Yun talaga ang sitwasyon. Ngayon, nung panahon ng pandemic, kaya sila of course nagbenta ng ginto is because kailangan nilang i-stabilize yung ating exchange rate kasi nga nag-i-import tayo nung time na yun, bibili tayo ng mga bakuna, di ba? Nag-i-import tayo ng mga PPE. Kailangan nung mga time na yun is maging stable yung ating palitan, yung currency natin. Kasi hindi pwedeng mag-fluctuate yan masyado, lalong-lalo na kinakailangan natin mag-import ng mga kagamitan na kinakailangan para mas matugunan yung pandemic. So yun yung priority nung time na yun. So the central bank was there to help things out, no? Pero itong sa sitwasyon ngayon, Admar, kasi tapos na yung pandemic makikita mo lumagapak na naman. This tells you na talagang babalik tayo dun sa issue ng economic mismanagement, ika nga, no? Babalik tayo dun sa sitwasyon na kung saan na bakit ba humihina masyado ang palitan natin? Well, kasi nga import tayo ng import. Alam mo, Admar, kung titingnan mo yung ating balance of payments, makikita mo sa balance of payments natin na mas maraming lumalabas na foreign currency kaysa pumapasok. Negative tayo yung ating BOP position. So which means na kung negative yan, umiimpis ang supply mo ng foreign currency. Kaya nangyayari sa atin is kumihina ang piso. Now, to address that, nabanggit ko nga kanina, papasok ang central bank, isa sa mga ammunition nila dyan, isa sa mga pamamaraan nila to intervene in the exchange rate market is by means of buying and selling gold. No? So yun yung ginagawa nila. Pero as I pointed out earlier, may limits yung dami ng gold na pwede nating mabenta, no? In fact, kung titingnan mo sa datos, nabanggit ko nga 10% Pero to be more precise, ang amount ng gold na meron tayo as of August nitong taon na ito ay umaabot sa 10.2 billion US dollars, no? Yung total reserves na meron tayo ay nasa 107 billion dollars, ano? So ganun kalaki yung reserves na meron tayo. At in fact, yung reserves na yan, sapat yan para mag-cover ng aabot sa 8 buwan ng pag-i-import natin. No, kumbaga, meron tayong sapat na reserves para mapunan yung ating mga foreign obligations. Kasi alam mo, Admar, kailangan talaga na meron tayong healthy amount of reserves kasi nga nangangailangan tayo ng foreign currency, particularly US dollars. So halimbawa sa pagbili ng produktong petrolyo, yung mga inaangkat natin, hindi lang yun, pati yung ating mga pag-utang sa labas, denominated yan in foreign currency. So kailangan meron ka talagang reserve. At hindi lang yun, hindi lang naman gobyerno ang umuutang, Admar. Even private banks borrow from abroad. So kinakailangan ma-meet mo rin ma-meet din ng Bangko Sentral yung mga obligations na yan. So kumbaga kapag nangailangan yung mga commercial banks ng foreign exchange, kailangan meron. Diba? So ganun yun. Kaya nga ang issue dito is baka masobra-sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala to the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust mo. Na kung titignan mo dyan sa graph na yan, kung di ako nagkakamali, yan ba yung reserves or gold, Admar? Yung graph na yan na nasa screen natin ngayon. Gold reserves. So, kita mo. So, talagang ang gold natin, yun na lang, kakaunting na lang ang meron tayong reserva. Yung hakbang ba na nakikita mo sa ating government sa pagbibenta, magkakaroon ng long-term effect? Baka patuloy pa rin tayo na makakaranas ng hindi magandang ekonomiya na nasayang lang yung pagbibenta natin tapos baka magbibenta ulit tayo, wala na tayong kumbaga bala na sinasabi mo. Nakikita mo ba na mahaba yung epekto nito pansamantala na maibsan itong yung para makontrola yung or baka mabawi rin ito ng US dollar at tataas ulit yung US dollar kontra piso? Excellent question, Admar. Ang dapat na ginagawa ng ating Bangko Sentral, yung ating yung nasa monetary board is i-take advantage nila yung inaasahan namin na pagbaba ng presyo ng ginto sa mga darating na panahon. Kasi kapag bumaba na yung presyo ng ginto, dapat bumili sila ng ginto. Kasi para during times na kailangan nila, meron silang magagamit para to intervene in the market. No? Kasi makikita mo ngayon, ang baba na lang ng gold reserve natin.
So yung gold reserve naman natin nagfa-fluctuate yan. Ano? Kung makikita mo sa datos, nagfa-fluctuate yan eh. Pero ideally, dapat stable yan kasi yan talagang isa sa mga safest forms of investment at magandang hedge yan sa mga panahon na kung saan na hindi maganda ang takbo ng ekonomiya or mahina yung kumbaga gusto mong palakasin yung iyong currency, no? So ang dapat na ginagawa diyan is bumili sila ng ginto sa hinaharap pagka nagbababa ang presyo. Now, over the long term, kung hindi nila gagawin yan, magkakaroon yan ng adverse effect in terms of yung ability ng ating Bangko Sentral to efficiently and effectively intervene in the foreign exchange market dun sa mga panahon at oras na kailangan na mag-intervene sila. Kumbaga, kailangan ng Bangko Sentral na pumasok sa merkado para stabilize yung ating exchange rate, wala silang magamit na ammunition kasi nagamit na lahat. Nagamit na lahat yung gold eh. Kaya nga sinasabi ko, no, baka may nakikinig ng mga taga-monetary board. Pero I think these people are economists so they know. Pagka bumaba ang presyo ng gold, inaasahan ko yan, or magsa-stabilize yan, bumili sila ng ginto para ma-replenish, Admar, yung ating reserve. Kasi yun ang kinakailangan natin dyan, ma-replenish yan eh. Ngayon nakababahala dyan, Admar, if let's say 6 months from now, pinag-usapan natin ulit itong ginto na ito, no, yung issue ng gold. At nakita natin na yung dami ng gold reserve na meron tayo ay halos pareho lang kung anong meron tayo ngayon or bumaba pa lalo, ay talagang nakababahala ito, no. And maidagdag ko rin, Admar, no, siguro nararapat na ang ating Kongreso ay mag-conduct din ng inquiry, no, tungkol dito, no, kung ano bang nangyayari, pwede nila ipatawag, ano, kung may mga representative ng BSP, may mga representative ng mga taga-bangko, para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari dito, no? Kung bakit ganun kalaki yung ibinentang ginto. Kung titingnan mo, Admar, ha, by the way, yung mga ibang bansa na nagbenta din ng gold, they are not selling the gold at the rate at which we are selling. Makikita mo overwhelming yung pag maipa-flash natin sa screen, Admar, ano, yung listahan ng mga bansa na nagbenta ng ginto ayon dun sa ulat na yan. At makikita natin sa datos na talagang yung Pilipinas overwhelming. Ayan, oh, makikita mo talagang overwhelming yung pagbenta natin ng ginto kumpara sa mga ibang bansa, no? So kumbaga, kung ang ating bang ang motive ng central bank is to stabilize the currency, if the central bank is selling that much gold, that means yung ating currency talaga parang ang baba na masyado ng value to the point na kailangan nila magbenta ng ganyang karaming ginto para maiangat yung value nito artificially. Diba? So I think given the scale, no, given the scale at which the BSP has sold that much gold, I think kailangan magkaroon ng inquiry, Admar. Kailangan magkaroon ng investigasyon. At by the way, under the Central Bank Act, Admar, the BSP is actually mandated by law to publish reports, no? Pero hindi siya public eh. Sasubmit siya sa Congress at sa Office of the President as to what is going on in terms of how they are managing, for example, the exchange rate. At doon lalabas yan, ano, yung issue na yan sa pagbebenta ng ginto. So sa palagay ko, ano, kung merong congressman o kung meron mang senador or maybe ang ating pangulo wish to make this public para malaman ng taong bayan kung ano ba ayon sa Bangko Sentral ang reason nila kung bakit nagbenta sila ng ganyang karaming ginto. Kasi makikita mo, no, Thailand sold gold as well, obviously is to intervene in the exchange rate market. Pero makikita mo sa Pilipinas talagang napakarami ng binenta, no? So sa palagay ko, I think the public deserves to know as to what really happened there, no, kung bakit ganyan karami yung gold, ano ba talaga ang estado, no, ng ating exchange rate. Kasi nakikita natin sa datos talaga, Admar, yung ating BOP, mas maraming lumalabas kaysa sa pumapasok. Yung FDI natin, Admar, negative. Kung makikita mo, mas maraming investor na lumalabas kaysa sa pumapasok. So ibig sabihin, mas maraming foreign exchange na lumalabas. And yan ay nakaka-contribute sa pagbaba ng supply ng foreign exchange sa ating bansa, which in turn leads to yung paghina, no, ng halaga ng piso kontra sa dolyar. At alam naman natin, Admar, dahil nga tayo ay angkat ng angkat, import tayo ng import, kapag humihina ang piso, lumalakas ang dolyar,
artificially nagmamahal, no, yung mga ini-import natin, lalong-lalo na yung pagkain. Eh di ba nga pinagmamayabang ng Malacanang na namamanage na raw nila ang inflation. Hindi ba? So pinagmamayabang nila yan na naibaba na raw nila ang rate of inflation. So ibig sabihin, kung gusto nilang masustain, no, yung pagbababa ng inflation na yan, kasi nga considering ang dami ng ating inaangkat, ano, nakalimutan na nga na yata natin, Admar, mag-produce para sa sariling para sa consumption ng mga Pilipino, para nakalimutan na ng ating ekonomiya to produce what is needed within the economy, and we're relying only on importation. Kaya nakikita natin na kapag ka lumalakas ang dollar, humihina ang piso, nagmamahal yung inaangkat natin at sisipa na naman ng inflation. So sa palagay ko, ayaw mangyari yan ng ating economic managers. At nakikipagtulungan sila sa Bangko Sentral para to effectively intervene in the market, para ma-arrest, no, yung depreciation ng ating currency, para hindi nga tumaas pang muli ang rate of inflation. Opo. Doc, yung pagbebenta ba ng gold, tapos yung patuloy na pangungutang natin, ganyan din po ba yung formula? Or dapat less yung utang na natin? Kasi, kumbaga, tinasa natin yung ating budget. So, expect tayo na mangungutang din tayo. Tapos, nagbenta rin tayo ng gold. Tama ba yun na formula para sa pag-solve sa ekonomiya natin? Kasi, Admar, kapag ka nangutang ka, hindi mo naman kagad-agad babayaran, di ba? So may terms yan, may maturity yan, di ba? So ibig sabihin nito is during the span nung utang mo na binabayaran mo yung utang na yan. Kasi may amortization din yan, Admar, di ba? So hindi naman yan binabayaran isang bagsakan, ano? Or babayaran mo sa ending, hindi. May schedule of payments yan. Diba? Kahit anong utang, may schedule yan eh. Kada buwan magbabayad ka ganitong amount, kasama na yung interest dun sa binabayaran mo. Ganon din yan, ano? Ang rule of thumb dyan, Admar, is you need to maintain a sufficient amount of international reserves that will meet yung obligations ng bansa mo externally. So pag sinabing obligation, nabanggit ko nga kanina, kasama na dyan yung importation, kasama na dyan yung mga pangungutang, kailangan meron kang sapat na reserves ng foreign currency na kapag halimbawa naningil yung creditor sa'yo, naningil yung mga inutangan mo sa buwan na yun, halimbawa, meron kang mailalabas, no, na foreign exchange para mabayaran yung mga pagkakautang na yan. No? Halimbawa, nangyari sa Sri Lanka noon, there came a point na halos naubusan sila ng foreign exchange. Ano, yan yung classic example natin, yung Sri Lanka. Nung nag-default sila, wala na silang mailabas, no, na exchange rate, naubos na. Ganun din sa kaso ng Pilipinas noong 1983, no, nung nagkaroon ng economic crisis, nung panahon immediately after the assassination of Ninoy Aquino. So nagkaroon tayo ng economic crisis noong 83 at noong time na yan is ganun din yung nangyari, naubusan tayo ng reserves. So, ibig sabihin, napaka-importante, Admar, yung prudent management ng reserves na meron tayo. Kaya nga itong nakikita natin sa screen na yung amount ng gold na ibinenta ng Pilipinas, it can signal many things. It can signal imprudence, it could be mismanagement, or it could tell us na talagang yung sitwasyon ng ating exchange rate napakalala na to the point na ganyan ng kadaming ginto ang kailangang ibenta ng ating bansa para ma-stabilize lang yung ating currency, Admar. So yun, kaya nga sabi ko nga kanina, kailangan magkaroon ng inquiry dito para malaman ng publiko, malaman na lahat what is really going on, no? Now circling back to your question, ang rule dyan, Admar, is we need to maintain a sufficient amount of reserves that should be able to meet our obligations. Yun. Okay. May next akong kasi pala yung nangyari, either, 2000, 7 or 8? Kasi yun din yung may pinakamababa tayo na gold reserve, Doc. Ano bang meron sa Pilipinas noong mga panahong yun? Between 2006, 2009. Siguro mga 2000, kung may flash ng Oo. So, nung time na yun, Admar, kasi that is leading to the financial crisis naman sa Estados Unidos. Kasi that was 1 year bago nag-burst yung real estate bubble sa US. At yung time na yan, nagkaroon, yan yung tinatawag natin na subprime mortgage crisis. So nagkaroon ng epekto yan sa mga bansa. At ang nangyayari dyan is
sa palagay ko, no, again, kaya umimpis yung ating reserba nung mga time na yan is to meet our obligations, ano. So yan, makikita mo sa datos, ano. So makikita natin na bumulusok pababa, ano, yung ating gold reserves noong mga panahon na yan. Kaya naman bumubulusok yan pababa or umaakyat yan is because the central bank is using gold to manage yung ating exchange rate, ano. So makikita mo diyan is nung time na yan, malamang ginamit yan ng Bangko Sentral, nagbenta sila ng gold para ma-stabilize yung ating exchange rate ng mga panahon na yan. At makikita mo, Admar, ano, maganda itong datos mo, from 2012, kung di ako nagkakamali, hanggang bago mag-pandemic, nakikita natin na yung ating amount of gold reserves level lang, ano, parang flatline lang, Admar, di ba, no? Parang ano eh, parang lang ano yan eh, parang plateau. No, makita mo pantay lang siya, no. So ibig sabihin nung time na yan, the central bank was keeping enough reserves, ano, at yung pagmamanage nila ng exchange rate okay lang, na hindi nila kinakailangan galawin masyado yung reserves. Kaya nga ang punto dito, Admar, is kailangan sa hinaharap is makapag-maintain tayo ng sufficient amount of gold para pag magkaroon ng global economic crisis, magkaroon ng mga shock, meron tayong pananggalang para doon, ano. Kung titingnan mo, Admar, ano, magbuhat ng bumaba yung gold reserve natin nung mga panahon ng financial crisis sa Estados Unidos noong 2007, 8, and 9, makikita mo na umakyat uli yung ating reserves at naging stable siya. So yun yung punto ko kanina, no. Kapag gumanda na ang presyo ng ginto, ibig sabihin pag nagmura ang ginto, bumili sila ng maraming gold uli para maibalik uli yung reserves natin at the sufficient level na meron tayong sapat na pananggalang kapag nagkaroon ng mga economic shocks, Admar. Okay, next question. Kasi, saan ba tayo kumukuha ng gold? Local lang ba? Or bumibili din tayo sa international? Okay, alam naman natin na ang Pilipinas we are a gold producer, Admar. Meron tayong mga gold mines, di ba? Meron din tayong mga small scale mining, no? Meron tayong ganon. Ayon sa Bangko Sentral, Admar, kapag halimbawa ikaw small scale miner ka, no? So halimbawa ikaw yung mga tipong nakatira ka sa bundok, nakatira ka sa tabi ng ilog, at yung ilog na yun, tingin mo may ginto doon, at ikaw ay nag-gold panning. Alam mo ba, Admar, yung gold panning? Yung meron kang parang pangsala, no, pupunta ka sa ilog, sasalain mo yung dumadaloy doon na putik at may makukuha kang ginto. Under the law, yung mga ginto na nakukuha na yan, mga small scale mining, dapat yan iibenta sa Bangko Sentral. Bibilin yan sa iyo ng BSP, no, under the law. At yung mga ginto from small scale mining, yan ay hindi allowed na i-export. So kumbaga hindi yan pwedeng ibenta ng Bangko Sentral kagaya nung nakikita natin sa mga graph na yan na binebenta, di ba? So nilalabas, hindi po pwede, no? Prohibited yan under the Republic Act 10863. So itong, no? Bawal yan. Itong nasa listahan, bumili sila sa ibang or sa kanila lang din sila bumili? Doon sa mga small scale mining? Ito pong nasa graph. Pag sinabi mong bumili, okay, pwedeng sa sarili nilang local nila binili. Hindi, ito nga So kapag ka small scale mining, hindi pwedeng ibenta. Kumbaga, hindi pwedeng ibenta ng Bangko Sentral yan. Pwede nilang yan bilhin, pero hindi nila pwedeng ibenta. Exporting is prohibited. Okay? Pwede nilang ibenta, buying and selling by residents is allowed and it must be sold to the Bangko Sentral ng Pilipinas under the law. Okay, so yan. Pero kung yung ginto ay hindi siya galing sa small scale mining. So halimbawa, merong malaking mining operation, talagang may conglomerate na nagpili na dyan at nilalabas. Yung nga yun, mining ng mga kilalang mga politiko. Hindi yun considered as small scale. Pwede yun i-export. Hindi, ibang klaseng mining yun, Admar. Talagang pangbuwayahang mining yan. Hakot ginto yun, hakot ginto. Ganito yan Yung mga kapag large scale mining, ginto ng mga crocs. Pwede yan na i-export, pwede ka rin mag-import, no? Kapag malakihang mining ng ginto yan, ano? So pwede rin, of course, yung Bangko Sentral, pwede rin silang bumili ng ginto externally, ano? Bibili sila sa ibang bansa ng ginto. At pwede rin silang magbenta provided na yung mga ginto na binibenta nila ay hindi galing sa small scale na mga minahan sa Pilipinas kasi protektado po sila. So, ang ibig sabihin nito, Admar, yung nakikita nating datos dyan,
possibly na yung mga ginto na yan accumulated yan over time, no, na nabibili ng Bangko Sentral externally and then tinatago lang nila yan at kapag kinakailangan binebenta, no? Or posible na galing yan internally sa Pilipinas, ano, na binili hindi sa mga small scale kundi doon sa mga malalaking mga minahan na nagmimina talaga sila ng ginto at pinaprocess nila at binebenta nila yan sa Bangko Sentral, no? So yan yung mga sources natin ng Chinek ko gold. ngayon yung may pinakamalaking gold mine or largest gold mine sa buong mundo. Ang Estados Unidos pala yung may pinakamalaki talagang gold mine. Tapos, meron top 3 yung nasa Indonesia. Okay? Tapos, the rest nasa nasa merong Uzbekistan, merong Russia, Dominican Republic. Ito yung top 10 ha. Tapos itong chinek ko itong sa Turkey kasi sila yung may pinakamaraming gold na binili, no? Sila pala based on 2023 sa global data, sila yung 20th largest producer ng gold. So yung Pilipinas, nasaan tayo? Meron tayong 'di ba? Diwalwal, tsaka yung Davao de Oro, tsaka yung Taliano Gold. Talyano po yun sumikat nung panahon ni Bangag. Bakit konti Nung lang mga yung kampanya. Isa sa mga reason kung bakit tayo kinolonize, no, ng mga Kastila, ng mga Amerikano is dahil meron tayong ginto, Admar. Kung titingnan mo sa kasaysayan, yung mga sinaunang mga Pilipino, no, yung ating mga ninuno, meron silang mga gold ornaments. So ibig sabihin, Admar, na merong ginto sa Pilipinas nung unang panahon at maraming ginto. Ang nangyari sa atin, Admar, over time, kasi nga na-colonize tayo, no, yung stock ng gold na meron tayo, naubos, no, naubos siya, Admar. Kumbaga, I think ubos is an overstatement. Kumbaga, kumunti talaga siya. Meron pa rin namang natitirang ginto sa atin Pero hindi na kasing abundant nung panahon na tayo sinakop ng Kastila at ng mga Amerikano, no? Kaya nangyari, kung titingnan mo sa listahan ng mga top gold producers in the world, halos maybe nasa baba tayo ng listahan, ano? Pero nung unang panahon, we are at a pretty decent level, Admar, ano? So kaya nga makikita mo na Estados Unidos ang number 1 producer ng ginto. Marami silang reserba, no, ng gold. Kaya makikita mo na dahil diyan is stable yung kanilang ekonomiya in a way, no? Because dahil hawak nila yung gold. Ang dami nilang bukod ba doon, Admar, bukod sa they're the top producer, nasa kanila pa yung pinakamalaking gold reserve sa buong mundo, no? Kasi nga produkto yan nung Bretton Woods, no? Nangyari sa Bretton Woods, yung US dollar is backed by gold, pero yung mga ibang currencies back ng US dollar. So parang ganun yung nangyari niyan. So kaya hanggang ngayon na-maintain ng US yung kanilang napakalaki at napakaraming ginto, no, sa Estados Unidos. Pero alam mo, Admar, may mga kwento rin nung unang panahon, baka siguro sa ibang araw maka-invite kayo ng historian tungkol dun sa mga ginto na pinilit kinuha ng mga Hapon nung ikalawang digmaang pandaigdig. Halimbawa yung Yamashita Gold, Admar, no? So may mga kwento-kwento diyan nung araw na kapag supposing, no, nakuha natin yung Yamashita Gold, assuming it exists, talagang makakatulong 'yun sa ating international reserve position, ano, kung makuha natin yung mga 'yan, ano. Kabilang na din, Admar, yung mga nakaw na yaman, no, nung panahon ng diktatorya, no. So maganda sa ibang araw meron kayong makapanayam din na historian to give light about tong storya na yan, ano, ng mga nakaw na ginto na supposedly dapat sa atin. Kabilang na diyan yung myth, no, may mga nung panahon nga ng kampanya, Admar, may Taliano Gold pa nga, di ba, na pag-uusapan nung araw. Oo. Pero isa sa mga tanong ko pa, bakit ang Turkey sa tingin mo bumili ng marami ding gold, considering mataas yung gold naman during that time, di ba? Bakit yun. Tayo nagbenta tayo. Pero sobra-sobra yung binenta natin kaysa siguro dito sa Pero bumili sila 44.74 tons ng ginto. It's possible ba mababa yung presyohan dun sa Turkey? Oo. So
ang nakikita ko ditong dahilan ay kabilang sa sitwasyon ng Pilipinas. Kasi kung titingnan mo yung palitan ng currency nila, ang tawag yun Turkish lira. Yun ang kanilang pera, Admar, lira. Kung makikita mo na talagang nag-depreciate in value yung kanilang currency. Lumalakas ang US dollar relative dun sa Turkish lira. And considering na kagaya ng Pilipinas, ang Turkey nag-i-import din ito no? So, selling gold is a way for them to manage yung kanilang foreign exchange. Yun talaga ang goal niyan. Kaya ng mga bansa nagkikip ng gold is for them to use that later on para makapag-intervene sa mga foreign exchange markets. Kita ko nga sa datos, Admar, kung titingnan mo yung palitan ng Turkish lira sa US dollar, talagang makikita mo na talagang sumasadsad din sila. So I'm not surprised na nagbebenta sila ngayon ng ginto para makakuha sila ng mas maraming foreign currency para ma-prop up yung kanilang reserves, para nga naman ma-manage nila yung exchange rate nila. Pero ang punto ko dito, Admar, is bakit ang Pilipinas mas maraming binenta kaysa sa Turkey? So ibig sabihin yan, if we are using gold as a hedge, if you're using gold as a way to manage yung ating exchange rate, parang makikita natin na mas malala yung nangyayari sa atin kaysa sa Turkey. Mas malala yung sitwasyon ng ating exchange rate kaysa sa Turkey. Kaysa dun sa bansa na ikalawang may pinakamaraming binentang ginto nito mga nagdaang buwan. So this tells us na there is really something going on, in terms of dun sa ating exchange rate. Halimbawa, itong palitan ngayon na 56 pesos, does it truly reflect yung totoong value ng US dollar? Sa palagay ko, artificially itong 56 na ito, ang totoong value, Admar, baka pumalo na tayo ng 60 Kasi nga, nangyayari lang dito is nag-i-intervene ng Bangko Sentral para ma-prevent na umabot ng 60 ito. Kung hindi ginawa ng Bangko Sentral yung mga interventions, Admar, sa palagay ko, mas mahigit sa 60 na ang palitan natin sa ngayon. At that will create an adverse effect sa inflation na nararamdaman dyan sa Pilipinas. Kasi tiningnan ko rin yung yung Turkish lira. Ano din sila, So, ang palit, Admar, 34.15 So, 34 lira sa isang US dollar. So, halos magkakapareho lang din kasi yung palitan natin with Turkish lira, 1.65. No? So, halos magkakapareho lang talaga ng halaga yung natin sa kanila. Pero mas marami silang binili. Kailan, nabanggit mo, ngayon kasi mataas yung presyohan. Kaya sinamantala siguro ng BSP. And kailan yan, bababa naman. Ang alin? Ang presyo ng ang ginto? presyo ng ginto na talagang bibili tayo or ano ba yan? Iyan yung sa presyo sa international market at hindi yan yung sinusunod sa pagbili ng ginto sa local? Oo, so good question, Admar, So syempre yung ginto na yan, ang takbuhan niyan international market prices. So halimbawa kung ikaw ay gold producer sa Pilipinas, ang bentahan niyan is international gold prices. Kasi halimbawa, ang pwede lang naman bumili niyan is mga central bank So halimbawa, o kaya mga private investor, kung gusto mong bumili ng mga gold bars, pwede naman yun May kilala nga akong politiko, may mga gold bar sa bahay. Ay, So bulong mo sa akin. nakita ko na yun. Bulong mo sa akin, ma'am. Oo, may nakatago, Admar, sa vault, yung Kunin politiko natin. kilala ko na to, may vault sa bahay. Pag binuksan mo yung vault, Oy. nandun talaga may mga US dollar pa nga siya, merong may mga gold bars. At itong kilala kong politiko ito, hindi ko na lang papangalanan, Admar, Talagang may napakagandang relo. May napakagandang relo. Oh, yari. Sino sino kaya dun sa mga magagandang relo? Nito, Admar, is yung presyo niya na pang-international na price. Yung sinusunod nila dyan, So makikita natin sa ngayon, Admar, ang presyo ng ginto ay nasa $2,600 per ounce, 28 grams 2000 yata yung isang ounce is 28 grams. Yes. Yes. Ang tawag pala nila dyan, Admar, troy ounces. Yun yung unit of measure ng ginto. Troy ounces ang tawag dyan. Noong 2011, halimbawa, Admar, ang presyo ng ginto lang noon was 1,700.
per troy ounce. Mm. Noong 2020, nung kasagsagan ng pandemic, nasa 1,900 lang ito, Mm. no, per troy ounce. Ngayon umakyat na siya ng 2,600. So may possibility na bumaba ang presyo kasi nakita na natin ng mga nagdaang panahon. Halimbawa, kung titingnan mo noong 2012 hanggang 2013, ang ibinaba ng presyo ng ginto bumaba by around $400 per troy ounce. Ang ibinaba. So, ibig sabihin na there will come a point na bababa rin ang presyo ng ginto. Hindi naman pwedeng forever yun, tumataas lang ang tumataas. At ang inaasahan ng mga economist na yung pagbaba ng presyo ng ginto manalalapit na yan. Ano? At kapag nangyari yan, ang dapat na gawin ng ating Bangko Sentral is to seize the opportunity habang mura yung ginto, bumili na para madagdagan yung ating ammunition. Para pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng economic shock, meron tayong masasandalan. Doon mayroon tayong magagamit para ma-manage yung ating exchange rate. Kasi yun talaga ang objective niyan, Admar. Ang objective ng mga central bank kung bakit sila nagme-maintain ng ginto is for them to use the gold reserve as a leverage to manage yung ating exchange rate o yung foreign exchange reserves na meron tayo. Doc, gold lang ba yung mahalaga para dapat meron tayong reserba? How about yung ibang mga minerals, metals na meron din Mga precious metals, oo. So kasama diyan, Admar, si silver, no? Meron ding copper, Pero mababa kasi yung value nila, Admar. There was a point in time na ang silver or ang ginto 15 beses na mas mahal kaysa sa silver. Kaya ang talagang mini-maintain ng mga bansa is yung kanilang gold, no? Yung talagang ginto ang kanilang go-to, no? Among sa mga minerals kasi ito yung pinaka-expensive at pinakamataas na value. Yung silver, meron din mga nagtatabi ng silver. In fact, yung central bank natin, Admar, meron silang mga reserve kasi napuntahan ko na rin yan nung unang panahon, Admar, nung nag-field trip kami dyan nung high school, no? Pupunta dyan sa Bangko Sentral. Di ko lang alam kung ginagawa pa rin yan ngayon ng mga high schools, Sana kung may mga teachers na nakikinig sa atin. Napakagandang exercise kung makapunta yung inyong mga students, no, sa Central Bank kasi meron din sila, Admar, museum dyan So makikita mo yung mga precious metals na tinatago nila, meron dyan. So meron silang silver, Admar, meron din. Pero ang ginagamit talaga among sa mga precious metals is ginto talaga, no? Yung talagang ginagamit. Okay. Doc, maraming salamat sa impormasyong ibinahagi mo para lubos na maintindihan ng ating mga kababayan para nga saan tong gold reserve na ito at maganda ba yung pagkakaplano, pagkakabenta nito for the sake ba sa ating bansa or for the sake lang sa iilan. Maraming salamat, Doc, sa inyong oras. Maraming salamat din, Admar, sa pag-imbita sa akin. Although ako'y in spirit lang na nandyan sa iyo ngayon, hopefully yung internet namin dito sa Canada ay manumbalik na para makita tayo, at least makikita niyo ako gumagalaw, hindi ako kagaya ngayon na picture lang. Okay. But either way, it's always a pleasure and it's good to be in your program, Admar. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat si Dr. Michael Bato, mga kapartner, isa pong batikang ekonomista at guro sa pagtuturo po sa ekonomiya, sa economics. So, there you go, mga kapatid. Napanood na natin yung brief explanation, napakalinaw ng pag-discuss ni Dr. Bato regarding dyan sa gold na yan. At kung bakit meron tayong gold, may gold reserves tayo sa Philippines. So, siguro ako, bago lang ako i-close or bago ako magpaalam sa inyo, may may malaking katanungan lang din ako. Parehas lang nung nakita ko sa Facebook na post ng group ng Duterte loyalist. May pinost kasi doon na, and I quote, sabi ni Recto, basahin ko na lang, may nakita kasi akong post doon, which is kanina, ito din yung nasa isip ko, naiiwan kong tanong bago ko tapusin yung video ko. So sabi doon sa question, sabi ni Recto, Ralph Recto pala, sabi ni Ralph Recto, Philippine economy is strong. Why BSP or the Bangko Sentral ng Pilipinas need to sell the Philippine gold reserve? Yon. So, yun yung iiwan nating sagot. Yun ang iiwan nating tanong. Sana masagot nila, 'di ba?
At ang isa pang katanungan dyan, kung saan nila dinala or saan nila dadalhin yung pinagbentahan. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.